Kumusta mga learners? Ako si Teacher Noemi at narito ako ngayon upang ibahagi ang mga panibagong kaalaman. Ngayong araw, tatalakayin natin ang mga dapat matutunan tungkol sa food label. Sa video session na ito, matututunan natin ang mga parte ng food label, pati na rin ang kahalagahan nito. Handa na ba kayong matuto? Tara! Sasagutin natin ang mga sumusunod. Ano ang food labels? Bakit ito mahalaga? Ano ang mga parte nito? Ano ang mayroon sa nutrition facts? At paano makatutulong ang food label sa atin bilang estudyante? Talakayin muna natin kung ano ang food label at bakit ito mahalaga. Ang food label ay paraan upang maipakita ang mga importanteng impormasyon sa produktong pagkain. Mahalaga ang food label sa tamang pagpili ng produkto na kailangan natin upang bumuo ng nutritious at balanced meals. Binubuo ito ng net content, nutrition facts, ingredients, expiration date, preparation, at storage condition. Ipinapaalam din ng food labels ang tamang dami ng pagkain para sa isang tao, pati na rin ang dami ng nutrients sa isang serving. Nagagawa nating malaman kung anong pagkain ang nakapagbibigay sa atin ng sapat na sustansya. Ayan! Alam na natin kung ano ang food label at bakit ito mahalaga. Ngayon ay pag-usapan naman natin ang iba't ibang parte ng food label. Ito ay binubuo ng net content o dami na nakalagay dito. Sunod naman ay nutrition facts o ang nilalamang sustansya nito. Ingredients o ang sangkap na bumubuo sa produkto. Ang mga sangkap ay nasusulat ayon sa dami. Ang unang ingredient ang pinakamarami at ang huling ingredient ang pinakakaunti. Expiration date na siyang nagsasabi kung hanggang kailan safe kainin ang pagkain. Ang preparation naman ang gabay kung paano gamitin ang pagkain. At ang panghuli ay storage condition o kung paano iimbak ang produktong pagkain. Importante ang storage condition dahil nilalaman nito ang tamang pagtabi ng pagkaing ating binibili. Simple lang, hindi ba? Muli, ang 6 na impormasyong makikita sa food labels ay net content, nutrition facts, ingredients, expiration date, preparation, at storage condition. Ngayong alam na natin ang mga parte ng food label, alamin naman natin ang impormasyon sa nutrition facts. Ang nutrition facts ay binubuo ng mga sumusunod. Una ay serving size. Ito ay ang inirerekomendang dami ng pagkain. Sa produktong ito, makikita natin na ang 1 serving ay katumbas ng 24 grams. Pangalawa ay serving per container. Ito ay ang bilang ng serving sa isang produkto. Makikita natin na mayroong 600 grams ang container na ito at kayang magbigay ng 25 servings. Pangatlo ay calories. Ibinibigay nito ang dami ng enerhiyang maaari nating makuha sa isang produkto. Pang-apat ay tinatawag nating fat. Ito ang dami ng taba o mantika sa produkto. Ang pang-5 naman ay tinatawag na sodium.
Ang sodium ay tumutulong sa pagbalanse ng tubig sa ating katawan. Ito ay mineral na makikita sa asin. Ngunit, ang labis na sodium ay maaaring magpataas ng blood pressure. Ang pang-anim ay carbohydrates. Ito ang pangunahing pinanggagalingan ng ating enerhiya. Ang sugar at fiber ay ilan sa mga uri ng carbohydrates. Ang pang-pito naman ay protein. Ito ang nutrient na tumutulong sa paglaki at pagbuo ng muscles. Ang pang-walo ay vitamins at minerals. Ito ay mga nutrients para manatiling malusog. At ang panghuli ay percent Rennie, na siya namang nagsasabi ng kontribusyon ng pagkain sa kinakailangang nutrients sa isang araw. Huwag kalimutan ang mga nilalaman ng nutrition facts sapagkat binubuo nito ang mga impormasyon na makatutulong sa pagpili ng produktong pagkain. At dyan nagtatapos ang ating diskusyon patungkol sa food label. Mag-quick recap muna tayo para masigurong naaalala natin ang ating natutunan. Una, ano nga ba ulit ang food label? Ang food label ay paraan upang mapakita ang mga importanteng impormasyon sa produktong pagkain. At ang panghuli, ano nga ulit ang mga parte ng food label? Ito ay ang net content, nutrition facts, ingredients, expiration date, preparation, at storage condition. Ngayon, may ideya na tayo kung gaano kaimportante ang food label sa pagpili ng ating pagkain. Teka, ano nga kaya ang mangyayari kung hindi natin babasahin ang label? Maaari niyo bang ibahagi ang inyong sagot? Magaling ang inyong mga naging sagot! Hindi natin malalaman ang mga sangkap at sustansya ng produktong pagkain kung hindi natin babasahin ang food label. Ngayon, nais kong mag-iwan ng tanong na maaari ninyong pag-isipan. Bilang mga estudyante, paano makatutulong ang pagbabasa ng food label sa inyo? Pag-isipan ng mabuti at ibahagi ang inyong sagot sa klase. Tandaan ang halaga ng food label at parating maglaan ng oras upang basahin ito. At dito nagtatapos ang ating aralin. Hanggang sa muli!